Mga sangkay, ano itong balita na ang TikTok daw po ay naninikulikadong maban? Hello, magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga kababayan po natin na nanonood ngayon. Panibagong araw na naman mga sangkay at panibagong balita po tayo international, no? Bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. So, sa babaan ng video na yan mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button, okay? Sa ibaba mismo ng video na to. I-check nyo po yung subscribe, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Mga nanonood sa Facebook, ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit, ha? So, habang kayo ay nanonood, gawin nyo po ito ng actual mga sangkay. Ito ay sample video lamang or sample picture. Ayan. So, habang kayo ay nanonood, mga sangkay, kagaya po nitong nakikita nyo sa screen, sa inyong mga cellphone, may makikita po kayong tatlong tuldok bandang itaas. Okay? Sa Facebook po ito. Sa mga nanonood sa Facebook. Tatlong tuldok bandang itaas, pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Okay? Sa itaas ng video na yan, or video na to. Then, may lalabas po dyan na show more. So, pindutin nyo po yung show more. Okay? I hope na nasundan po ng lahat mga sangkay. Napakadali lamang po niyan. So, ito na mga sangkay. Pag-usapan po natin itong balita kasi ayon po dito. Possible daw po na maban ang TikTok doon sa Amerika. So, ano ba mayroon sa TikTok mga sangkay at napag-iinitan po ito doon sa US, no? Eh, dito sa Pilipinas, halos, well, hindi lang pala sa Pilipinas. Sa buong mundo talaga, mga sangkay, isa po ito sa palaban. Itong TikTok, pagdating sa mga social media platform. Okay? TikTok ban bill. So, may ipinasang bill na magbaban daw po sa TikTok. Ayan, mga sangkay. Ngayon, ito po yung balita tungkol dyan. Mula po sa CBS News. Good evening, I'm Nora O'Donnell, and thank you for being with us. We want to begin tonight with the fate of social media app TikTok hanging in the balance. In a rare moment of bipartisanship, the House voted overwhelmingly to pass a bill. Nako, napakarami daw ng bumoto ng bill niyan na magbaban. Possible daw po magban sa TikTok na ito, mga sangkay, social media platform. That would ban the popular platform unless it severs ties with the Chinese Communist Party. Okay. So, yun yung reason ng US for security or national security, mga sangkay. Dahil nga, ang TikTok daw, sinasabi na sa China. Okay? Ayaw po ng Amerika na matitiktikan sila sa kanilang mga plano o kung ano pa mga agenda, mga sangkay. Kasi sinasabi nga po nila na parang mayroon po mga naniniktik, no? Meron daw pong sumisilip sa kung ano ang kalagayan ng gobyerno ng Amerika o kung ano po ang kanilang mga hidden na agenda. President Biden vowed to sign the bill if it passes the Democratic-controlled Senate. And if the bill becomes law, it would give TikTok's Chinese-based parent company ByteDance 6 months to sell the video sharing app, or it would be removed from app stores. Ay, nako po. Delikado mga sangkay ang TikTok. So, just to inform you lang, no? Ito po ay sa Amerika. Okay, dito sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Okay po yung TikTok. Makakapag-dance move pa rin po kayo dyan. Pambira. So, dun sa US kasi talaga, napag-iinitan ito kasi for security reason ng kanilang bansa. Ayan, mga sangkay, nagigisa po ngayon. Web hosting service. Actually, matagal na po ito pinag-uusapan eh. No, ngayon pa lang ata na itutulak na mas matindi. This is here in the US. Now, TikTok's massive lobbying efforts were not enough to stop the crackdown. Ayan na. May mga nagrarally na mga sangkay. TikTok helped me grow my business. Pero sa totoo lang mga sangkay, marami po talaga mga TikTok influencers, no? Ang natulungan po ng TikTok na magkaroon po ng tawag dito, exposure, at maliban sa exposure, isa po ito sa naging source of income din po ng marami. No, maraming mga nagti-TikTok.
Especially in US. Kaya nga po makikita po natin dito, TikTok helped me grow my business. Which is correct po. Kahit sa Pilipinas, ganun din po, di ba? Mga sangkay. So, TikTok changed my life for the better. Grabe. Despite a flood of phone calls to members of Congress and these online influencers. Yan, no? So, ito pala, nagsama-sama yung mga online influencers or TikTok influencers. Okay? Who were here in Washington visiting Capitol Hill. CBS's Scott McFarland's going to start us off tonight from Capitol Hill. TikTok has lured 170 million American users with its quick, Dami, no? viral videos. But perhaps nothing has spread faster than a plan in Congress requiring TikTok separate from its China. Sa TikTok pa naman mga sangkay, mabilis po yung views dyan eh. Madali po magkaroon ng viewers. No, para po siyang Facebook. Ang medyo tagilid po sa viewers, kapag hindi ka pa na-build up talaga ay yung YouTube. Talagang, kaya kapag naging star ka sa YouTube, I mean, nagkaroon ka ng napakaraming subscribers. Talagang ano ka, hindi ka ano, mga sangkay, hindi ka nasa baba, hindi nasa taas ka. Like Kong TV at marami pa pong iba. 'Di ba? So sa TikTok naman mga sangkay, though hindi kasing tindi ng YouTube, pero mga sangkay, grabe yung hype sa TikTok. Grabe yung, alam niyo, mas mabilis pa sumikat kasi sa TikTok. China-based owner or be cut off from its U.S. users. Just 8 days after it was introduced, the bill passed the U.S. House overwhelmingly. Why in the hell would we want and allow the Chinese Communist Party to have access to our private data? Ayan na. Talagang ano sila, mga sangkay. Ewan ko ba, yung Amerika, talagang mortal talaga nilang kalaban yung China. Despite an 11th-hour flurry of lobbying by TikTok, which CBS News has learned. Kaya, grabe oh. I'm one of 170 million Americans on TikTok. To fly and lodge some of its most popular users to Washington this week to make their case. My name is Gohar. Including Gohar Khan of Connecticut, who posts strategy videos for college applicants to millions of TikTok-using high schoolers. What would you do if it went away tomorrow? I would have to figure out a whole new strategy for bringing customers in. TikTok has launched tidal waves of push alerts urging. Grabe kasi ang TikTok, ginagamit po talaga siya for business eh. So gamit na gamit po talaga siya. Kaya malaking kawalan para sa kanila. Its users to reach out to their congressperson by typing in their zip code. In a video released tonight, TikTok CEO blasts the bill. It will put more than 300,000 American jobs at risk, and it will take away your TikTok. Ayan no. Ito po yung CEO ng TikTok. Ang pagkakaalam ko, taga Singapore ito eh. Itong CEO ng TikTok, Singaporean. Sabi po dito, it will put more. Maglalagay daw po ito sa 300,000 na mga Amerikano sa kanilang mga trabaho at risk. Maninilikado. And it will take away your TikTok. So, ganun lang kasimple. Kasi, karamihan po talaga ngayon. Like, for example, yung mga business ngayon, di ba, nasa Facebook, online. Kapag nawala po yan, mga sangkay, malaki po ang kasi nasa mundo na po tayo na, sobrang advanced na po ng napakaraming sa internet. Lalong-lalo na po, pagdating sa social media platform. Ang inaabangan ko na nga lang, mga sangkay, ang comeback ng Friendster. We know how important TikTok is to all of you. President Biden says he'd sign the bill into law, but it would have to pass a sluggish U.S. Senate first. Leaders of the Senate Intelligence Committee have expressed support. This is a national security issue. But diba? Dahil daw po yan sa kumbaga para lamang daw po yan sa national security. Ewan po, yun po talaga yung inaano nila mga sangkay. May nakita po talaga ata sila sa TikTok. Whether China would allow a sale and who would buy TikTok are open issues, and questions remain about First Amendment rights. Passing a bill that could lead to an interruption or an elimination of the app is a huge monumental decision that I wish more people understood. Okay, ngayon mga sangkay, ito nga po yung ng CEO na nangako daw po ay itong TikTok CEO na ipaglalaban daw po itong TikTok.
Di natin alam kung paano. Well, magulo naman talaga yung Amerika, mga sangkay. Kayang-kaya po yan baliktarin. Para pong Pilipinas ang Amerika presidential system kasi. So ngayon, mga sangkay, ano ba ang inyong opinion tungkol dito? Sa tingin nyo ba, kailangan talagang iban ang TikTok doon sa Amerika? At kung paano rin kung sa Pilipinas iban yan? Papayag ka ba? I-comment mo sa baba ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all, okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.